Tanggal ang 3 tauhan ng Bureau of Immigration matapos matakasan ng isang wanted na Koreano. Nagsinungaling pa umano sila sa ipinasang report sa opisina. Kung paano sila nabisto, alamin sa report ni Salima Refran. Paghinto ng sasakyan ng Bureau of Immigration sa labas ng Quezon City Hall of Justice noong March 4, sinakyan agad ito ng kinilalang high-profile Korean fugitive. Wanted siya sa Korea dahil sa large-scale fraud at estafa naman dito sa Pilipinas. Kasunod niyang sumakay noon ng ilang kawani ng BI. Pero ang Koreanong katatapos lang humarap sa piskal, makikitang walang suot na posas. Very suspicious po yung mga nangyari. Talagang makikita natin na may kakaiba doon sa sitwasyon na yon. Kasi wala pong posas. Hindi po naglalakad sa tabi. Parang hindi po binabantayan at very loose. Sunod na nakuhanan ng suspect sa labas ng isang bar sa Scout Chuatoco. Sumakay siya ng isang van sa Katomakas. Ayon sa BI, taliwas ang video sa inireport sa kanila ng BI escorts ng Koreano. Allegedly, tumakas daw itong Korean fugitive na to. Gumamit daw ng palikuran. Nagsisinungaling po itong tatlong ito. Sinibak ng tatlong nagsilbing escort at naharap sa mga reklamong kriminal. Patuloy ang manhunt sa Korean fugitive. Wala namang nadatnang tao ang mga taga-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa niraid nilang umano'y Pogo Hub sa isang high-rise building sa Makati City. Tanging mga SIM card, OTP generator at English scripts na gamit sa pang-i-scam ang nakita roon. Ang PNP-CIDG iimbestigahan kung posibleng natunugan o may nagtimbre sa operasyon. Ang kwento ng mga tao sa baba is mga 4 o'clock. 4 o'clock o to 5 o'clock nagtatakbuhan daw pababa itong mga tao. May nakita tayong memo from somebody na may inspection yan. Kung legal sila, hihintayin nila tayo. Definitely Pogo ito. Pogo ito, kung hindi man ito scam hub. Isinara na ang ilang palapag ng gusali dahil sa kawalan o kakulangan ng permits. Itinanggi naman ng building management na may Pogo sa gusali. Kasunod naman ng Chinese na nagpakilalang empleyado ng Lucky South 99 at Sun Valley. Sumuko rin ngayong araw ang 7 Indonesian na nagpakilalang Pogo workers. Lahat sila iimbestigahan. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.